And ako po, pero hallelujah. Pag sila po ay makapagpasalamat rin po sa pamagitan. Puri, pagluwalhati at ang kadakilaan, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpapaabot din po akong pagalang sa ating mga magulang, sa ating mahal na Panginoon, at alaala sa mga turo at gininto ang aral ng ating beloved pastor, beloved evangelist, Willie Estrada Almeda. Ganon din po sa ating beloved assistant pastor, Linacy Almeda. At magandang hapon po at pagalang sa lahat ng mga beloved Almeda family. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ganon din po sa ating po mga beloved preacher, beloved workers, sa lahat ng ating po mga minamahal na kapatid na buong kagalakan nagpupuri, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon na save po kami dito sa banal gawain ng ating dakilang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pamagitan po ng karamdaman ng aking mahal na ina. Noong time na yun po mga minamahal, meron pong yung pong paa ng aking pong mahal na ina. Ito po ay nakamot niya lang po hanggang sa ito po ay namaga ng namaga hanggang sa yung kanyang binti ay malaki na po doon sa hita niya at ito po ay nagkulay star apple na maitim na po mga minamahal at ito po ay dinala sa doktor na kung saan ang sabi po ng doktor kinakailangan putulin at pinaghahanda po kami ng 100,000 dahil nga po sa walang pera habang naghahanda po ng gastusin iniuwi po namin siya sa aming tahanan ay meron pong isang kapatiran na naghahayo at nahayuan po kami doon na sinasabi, doon sa Jesus Miracle Crusade, doon nyo dalhin yan sapagkat ang Diyos doon ay nagpapagaling. At totoo yung pastor doon, yung mga panalangin ng pastor doon ay dinidinig ng mahal na Panginoon. Hindi po kami nagdalawang isip. At pagkatapos po siyang mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoong Kristo doon po sa lugar ng Amoranto, yung pong banda ng lulod ng aking mahal na ina, nagkaroon po ito ng butas na kasinlaki po ng butil ng mais at doon po lahat dumaan yung liquid nung binti ng aking mahal na ina. Siya po ay tuluyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ako'y nagpapasalamat din po sa ating mahal na Panginoong Kristo dahil nung pong April 17, nagdaos po ako ng aking kaarawan. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Dahil napakaraming taon na po yung lumipas na tinaningan po ang buhay ko ng doktor dahil nga sa napakarami pong karamdaman. Ngayon nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos sapagkat nagtatamasa po ako ng mapagpapala, kagalakan, kalakasan at kagalingan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Dati-rati po mga minamahal, ang una kong karamdaman ay high blood na kung saan ito po ay mini-maintenance ko po, may maintenance po ako dyan at mayroon pa pong vitamin sa dugo. Almost 7 years ko po yung inaalagaan ng vitamin, ng gamot. Ang bili ng doktor, wag kang uminom ng gamot na hindi nanggagaling sa doktor ang reseta sapagkat baka pag nakainom ka ng gamot na kontra dyan sa BP mo, maraming internal organ na pahihinain yan. Noong time na yun po mga minamahal, nagkaroon din ako ng sakit sa baga. Nakalimutan ko po yung bili ng doktor, yung gamot ko po na para po sa high blood. Lumalaban po ito doon sa sakit ko po doon sa sakit sa baga at yung gamot ko sa sakit sa baga kumbaga nagkukontrahan na po hanggang sa hindi ko po napansin yung aking sarili. Nag-umpisa po yung aking mata, palabo na ng palabo at pag minsan po mga minamahal ay hindi na ako makatayo. Nung magpa-check up po mga minamahal ako sa doktor, napakataas yung blood sugar ko. Almost ito po ay umaabot ng 480 na kung saan sabi ng doktor, kinakailangan magpa-insulin o kaya kung ayaw ko naman pa magpa-insulin para magkaroon ng lakas, kinakailangan uminom ako ng isang basong soft drinks. So, mga minamahal ko mga kapatid, dumadaan ng araw. Minsan inatake po ako sakit sa puso. Lahat ng pamamaraan ng doktor, ginawa na po nila upang makamtan ko po yung kagalingan hanggang sa
Yung gamot po, hindi na tinatanggap ng aking katawan, tinaningan ang buhay ko ng doktor. Na sabi, maswerte kang abutin ng 3 buwan. Ang masaklap yung po mga minamahal, narinig ko po yung sinabi ng doktor, hindi na po ako makatulog nung mga time na yun. Natatakot po akong matulog sapagkat iniisip ko na kung ako'y matulog, baka hindi na ako magising. At laging prayer ko naman po mga minamahal na wag sanang pagkagabi, wag sanang umabot ang umaga, at pag umaga, wag sanang umabot yung gabi. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon. Meron pong banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Itong Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung ako po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Jesucristo, yung lahat ng aking mga karamdaman, lahat yan pinagaling ng ating dakilang Diyos. Walang gamot na ginamit. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yun, napakaraming bawal. Bawal sa akin ang mapagod. Bawal sa akin ang matuwa. Bawal sa akin yung magalit. Bawal sa akin ang mabusog. Napakarami po mga minamahal na pinagbabawal lang ang doktor hanggang sa kinausap po ako ng isang doktor, paano ka ba magkakaroon ng lakas niyan? Lahat na lang ng pagkain ipinagbawal sa iyo. Subalit yan po mga minamahal na patunayan ko na ang kagalingan talagang nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magmula noon hanggang ngayon po mga minamahal, taglay ko ang kalakasan, ang kalusugan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. At ang isa pang patutupo mga minamahal, ito po yung himala at kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Minsan po yung aking pong mahal na anak, nakasakay po siya ng motor, siklo papunta po ng lugar po ng monumento. At noong time po, naka-stop po, naka-red light po yung stoplight sa karuhatan. Bibiglang sumakay po doon sa likod niya. At tinutok yung baril sa tagiliran. Kanya, Brad, diretso ka lang. Pag huwag kang papalag, pag pumalag ka, puputukan kita. Pagdating po sa may SM ng Valenzuela, ipinatabi po yung motorsiklo doon sa gilid at pinilit ng agawin yung motor. Napansin po nung aking mahal na anak na yung kalawang kamay meron pong hawak na gasolina at yung kanang kamay may hawak na baril. Ang ginawa po nung aking anak, itinulak po ito hanggang sa nabuwal po yung motor. Ang ginawa po nung karnaper, bigla po siyang pinutukan. Alam niyo po, pumutok yung baril. Ang ginawa ng aking pong mahal na anak, itinaas niya yung kanyang kamay. Mahal na Panginoon, napakaraming kapatiran na nagpapatutuo na ikaw ay nag-iingat. Pag-ingatan mo rin po ako sa oras na ito. Naririnig niya po mga minamahal, lumalagatik pa yung gatilyo ng baril pero hindi ito pumuputok. Yung pala po mga minamahal, yung unang putok ng baril, yung bala po, bumara po doon sa dulo ng baril, hindi po nakalabas. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakalaking pag-iingat ang ating dakilang Diyos. Kaya hindi po lugi ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Minsan po, yung aking pong mahal na anak na nakagraduate po ng electrical engineer, ay dahil sa, hindi kaagad po nag-take ng board exam dahil nga po sa kawalan ng pera, nagtrabaho muna siya. Pagkalipas po ng 2 years, kinausap ko siya. Sabi ko, anak, wala ka bang balak mag-board exam? Ang sabi niya, pa, yung mga ka-eskwela ko, fresh na fresh pa sa kanilang isip yung kanilang napag-aralan. Pumasok para sila ng review center, bumagsak, ako pa kaya? Na 2 years na akong graduate, tapos hindi pa ako pumasok ng review center. Sabi ko, anak, wala namang imposible sa mahal na Panginoon. Dahil ang karunungan nagmumula sa ating dakilang Diyos, yung kaalaman nagmumula sa Panginoon. Sabi ko, basahin mo yung Bible na kung saan yung mga apostol ng Panginoon Kristo ay nakasakay po doon sa bangka. Nakita nila ang Panginoon na nakatayo sa tubig. Sabi niya, Panginoon, kung ikaw nga yan, palakarin mo ako sa tubig. Sabi ng Panginoon Kristo, bumaba ka, maglakad ka. At nung nakapaglakad ang Panginoon Kristo, nakita niya malaki yung alon at malakas yung hangin. Unti-unti po siyang lumulubog. Tapos bakit humingi si Pedro ng tulong sa Panginoon? Alalahanin mo ka ako na si Pedro isang mangingisda. Ang lahat ng mangingisda, lahat marunong lumangoy. Bakit hindi siya lumangoy at humingi ng tulong sa Panginoon?
Kasi alam mo, kung tayo, magiging katulad ka rin lang ng mga ka-eskwela mo, pagka umasa siya sa karunungan, hindi umasa sa Panginoon, babagsak nga siya. Sabi, halika, mag-ayuno tayo. Pagkatapos po namin mag-ayuno mga minamahal, 6 days, at nung siya po ay magtitake na ng board exam, sabi ko, anak, yung lahat ng mga hindi mo masagutan, wag mong iiwanan na blanco, sulatan mo ng hallelujah, praise the Lord. So, yun nga po mga minamahal, ginawa ng aking mahal na anak. At nung pagkatapos niyang yung ipapasa na yung test paper, ay sabi nung supervisor, bakit sinulatan mo ito ginurihan mo ito ng ginurihan? Di mo ba alam na pati yung mga sagot mo hindi babasahin ng machine yan? So umupo uli siya doon sa gilid. Sabi niya, mahal na Panginoon, ito na lang hallelujah, praise the Lord ang aking inaasahan. Lalo na kinakailangan makakuha ng 70%. Ay yung nasagutan niya, 60% lang. Hindi niya alam kung ito ay tatama ba. So, ipinasa niya uli po mga minamahal. At pagdating doon, umiling-iling uli yung supervisor na sinasabi, uulit ka talaga nito pag-exam. So, makalipas po mga minamahal yung 1 week, lumabas po yung resulta. Pasado yung aking mahal na anak. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Totoo ang mga turo at aral ng ating mga magulang na sa ating pinakamamahal na Yesu Cristo, mga beloved children. Kaya po, ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Yesu Cristo po lamang. Amen. Purihin po ang ating mga Panginoon. Kanya po, kaya talagang tunay na buong puso, pagtitiwala sa ating mga